Okay, share of requirements. So, yung share of requirements is yung mga brand purchases o yung brand loyalty. Minimeasure doon yung loyalty ng customers sa brand mo. Meron kang specific, o ba yung Jordan brand? Di ba? Gano'ng karaming tao ang loyal dun sa Jordans and din sa Jordan brand? As a sport clothing apparel, di ba? Parang ganun yung tinitignan. Ang formula nun is brand purchases over total category purchases. So yung pinurchase ng mga customers sa brand mo plus yung total nung purchases sa category na yun. So, siyempre times 100 kasi express as percentage. Kasi yung market share is penetration share percentage plus share of wallet percentage tsaka heavy usage index. So pag sama-samahin mo yung tatlong percentage na yun, you'll get your market share. At alam naman natin pag sinabi mong market share is yun yung rango eh. Di ba? Yun yung rango mo. Sa madaling sabi, yun yung rango mo. Or yung kinikita mo, yung kinikita ng company mo sa buong industry o sa buong market kung saan ka bilang. Ang pinaka doon is yung rango mo. Kung yung rango mo is nasa top 10, ibig sabihin, yung product mo is very well known, very very common and widely used pag nasa top 10 yung market share mo. So, for instance, di ba? Sa computer applications, hindi pa naman bumababa yung hindi pa, lagi ko sinasabi pero ulitin ko, hindi pa naman bumababa yung share ng Microsoft Office. So, bakit mo sasabihin obsolete na yung Microsoft Office? Yung market share nun hindi pa bumababa. Ina-update nga yun. Bakit may 2016 version na yun? Pinaka-latest na alam ko is 2016. Baka meron na rin 2020 something, di ba? O bakit yung Office 365 is ina-update? Para mas marami makagamit. So, hanggat hindi bumababa yung, yun pala yung components ng market share. Penetration rate or penetration market penetration rate, share of requirements at saka heavy usage index. So yun pala yung components ng market share. Plus yung share of requirements yung share of requirements sinabi na rin natin. Ibig sabihin yung loyalty lang ng tao sa isang brand. So, yun lang po.